1, 2, 3. Okay. Sinking ba? Para sa'yo nasa shooting. Para sa shooting. Wala nilang clapper. Okay, good morning. Good morning. Ano ngayon? 8:23 a.m. Yes, tayo ay naging morning person for the day. After po nito, kaya dapat wala masyadong nagjo-joke kasi wala tayong masyadong tulog. Kaya dito para nakapagkape na ang iba. Kasi ang guest natin for today, kapitapitagan. Actually, sabi ni Sir Love, anong oras ka po nagigising? Alas 2, alas 3. Parang napaaga kanina alas 4. Parang kayo alas 4, sir. Yung pagpunta sa sakahan. 2 to 4 writing muna yan. O kaya gitara. So, yan. Or, sorry, masturbation. Siguro. Habang nagigitara, Yeah, sir. yeah, yeah. Tao tayo eh. Multitasker. Multitasker. Writing, Saka. Masarap. Pag orgasmo mo, pag tingin mo sa kanan, mukha ni Duterte, di ba? Bad orgasm. Hindi naman siya yung mo, sir. Parang, nakitulong ko doon. Kaya dapat wala masyadong nagjo-joke. Orgasmong tigong. Uy! Okay, kinabahan ako doon. Basta alalahanin natin lagi yung 30,000 na pinatay niya. Yes. Tama. True. Non-reported. Huwag natin kalimutan yun. Huwag natin kalimutan. Mass murderer yung hayop na yan. Good morning. Good morning. Good morning nga naman. Nakapagkape na. Oo, nakapagkape kami. Kinabahan kami ngayon, sir, kasi first time naming mag-guest ang isang auteur na Isang magsasaka. na nag-jog sa umaga ng 2 a.m. Kaya kami talaga namang kinabahan. So I think idadagdag natin yun dun sa director, writer, producer, editor, cinematographer, poet, composer, production designer, Lero. No. Walang binatbat yung mga candies, yung mga I think wag na to. Wag na. Yun yung pinaka-importante. Kasi kahit ang isang Love Diaz, kaya niyang gawin yun. Tao siya. Cannes, Venice, they're the worst places, man. Diba? Circus yun. Si JP nakapunta na rin ng Cannes. Ako hindi pa. Mas maganda pa yung Apari Film Festival kaysa Cannes, diba? Apari as in sa Apari? May film festival doon. May film festival doon, regional na ako. Pumunta ako doon, nag-jury ako. It's great. Better than Cannes or Venice. Yeah. As in short film, sir, or full length? Short films, yeah. Sa isang eskwelahan doon. So, it's great. Yeah. School. Pagbukas mo ng radyo, Taiwanese radio. Ay, oo. Yun yung nakukuha. Oo nga pala, ano doon. So, yung mga Ilocano broadcasters, laging, pumapasok na naman tong Taiwan. Pero hindi nila alam, it's the People's Republic of China na yung mainland na nang-aasar sa mga mangingisda natin, di ba? Oo. Kinakabahan ako sa episode na bigla. Direk, kinakabahan ako bigla sa episode. Baka 10 minutes lang yun. Parang maraming kailangan putulin. So, si Sir Love, ngayon ay meron siyang tour, no? May promo tour. Talagang May mall show siya May mall show. Abangan natin sa Isetan. Sa Trinoma. Tsaka Trinoma. Trinoma, sa activity center ng Trinoma. 3 songs, no? Tig-tatlo siya ni Gael. Oo. Si Gael papunta pa lang eh. May Si dance. Gael, ano? I-dance. Ngiti yung kay Gael. Ano yung kanta mo, sir? God gave me you kay sir. Tapos maghuhurado siya sa Isetan. Pero bago ang lahat, nandito muna siya. Yes. Oo. Ito ang kanyang first stop. First stop lagi, ang Basta Cafe. Bagay. Oo. Thank you. Salamat. Okay, sir. So ngayon, kasi magpo-promote si sir. Kasi meron siyang bagong pelikula na ay, tignan natin si sir mamaya paano siya mag-promote. Ay, sige nga. Talaga. Ibang-ibang Love Diaz po ang... Talaga na nga namang morning person si Love Diaz. Yung energy ni sir. Thank you. Tuloy na tayo. Pero sir, natutulog ka anong oras? Hindi ko alam eh. Iba-iba yun eh. Iba-iba rin. Depende sa caffeine na napapasok. Kung nasobra ng jack, sa tulog agad. ilang Sa gabi, sa umaga. ilang protein bang nawawala sa unang orgasm? Ang laki. Ilan nga ba, sir?
Pero gusto ko talaga ano. 10cc. Yung band na CC Top 10cc, yun ang reference nun eh. Yung content na putin sa orgasm ng tao. Ganda. It's 10cc. Yeah. Now you know. There's a film inside there. Baka yung next film mo, JP. 10cc. Gay rom-com. So, magpo-promote mamaya si Sir ng Magellan. Pero syempre, bago yon, magtatanong muna tayo ng makabuluhang mga tanong. Yes. So, yung mga pelikula ni Sir Love, mas kilala natin sa mga, yung sa oras, yung haba. Yes. So, yung episode po natin Slow cinema yung Slow tawag, cinema, yes. So, ang gagawin po natin ngayon ay quickie questions. Yes. Fast talk ba? Yes. Dahil slow cinema. Brainy tayo. Papakilala muna tayo. Yes, So, dito, okay. sir, papakilala lang tayo mabilis about sige. yourself. Okay ka muna. Ako si Tonet at hindi ako morning person, pero para kay Sir Love, nag-dress ako today. I'll go. Ako si JP at ako ang hele ng iyong hiwagang hapis. Wow! Rainy. Ako si Magellan. Ikaw, sir. Ako po ang director ng Juan Gapang at Planet of the Roses. Roxley po. Love Diaz po. Magandang umaga po. Yes! The director of Magellan. Yes. The Philippine entry to the 2026. 26. Dapat Best Oscars. International Feature. Están todos mortos. Desculpa. Estão todos mortos. Vamos nos preparar para o fim do mundo. Para a segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos a matar tantas pessoas em nome da coroa de Deus. Eu lutei por Deus, por a coroa, por Portugal. Quem é que eu recebo agora? Deus mesmo, Senhor. As nossas ilhas do Douro. Esta é a conquista territorial mais longínqua até a data efetuada por qualquer cristão. Waray dato lapu-lapu. Waray ni bisan kinsang nakakita sa iya. Iso Cristo! Iso Cristo! Iso Cristo! Amen! 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 Academy Award. Uy. Tapos, after nito, dahil nga Basta Cafe yung una nila, after nito, direkta na sila sa US, sir, no? Talaga? Oo naman si sir. Hindi, wala din ako eh. Wala po naman. Si oo naman. Bukas nilipad ako ng Toronto eh. North America. Ay, oo nga. And then, New York Film Festival. So, naka-straight jacket kayo. Go there, go there, go there, go there. Yeah. Pero ipapalabas mo na rito, September 10. 10. September 10. Magpi-premiere night si Sir Love. Magkakanta siya, mag-opening prayer. The Prayer. The prayer. Mayong buntag. Okay. Nakakatawa kasi si Iwego, nag-message siya sa akin, sabi niya, baka po pwedeng mag-guest po dyan si Sir Love, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, ano sabi ni Iwego, parang, at ito yung text ni Iwego. Ito po yung text ni Wego. Hello, Direk. Good day po. May pitch lang kami for AWKP. This is for Magellan. We're pitching sana to have him as your guest. Sabi, si Magellan! Oh my God, go!
Kaluwag. Ed Kaluwag. Ed Kaluwag. Talaga nakagalamunan sila. Tapos, Spirit of the Glass. Ganun. So, God. sorry hindi nakapunta si Magellan. Okay lang ba si Sir Labias? Si Sir Love Diaz lang ang nakarating. Karamihan, sir, na mga nandito, gumawa kami yung kinuwento ko sa'yo, sir. Gumawa kami ng Kamuning Film Club. So, this is exclusive to Kamuning Film Club members and to ang Walang Kwentang Podcast VVIPs. So, yung Kamuning Film Club, guys, it's a membership na manonood tayo ng mga pelikula dito sa Basta Cafe habang Tsaka mga workshops. may mga workshops kami. Mamaya after nito, sir, may acting workshop kami. Wow. Yes. Sino teacher With niyo? Mean. Si Mean Espinosa. Baka gusto niyo, sir, magturo ng yung tamang, para makuha Yung tamang acting. wag na yung directing, wag na. Anong angulo yung mas mabilis sa labasan? Yes. Yan yung mga kailangan tinuturo na hindi tinuturo ng iba. Anong angulo yung matagal labasan? Yes. Hindi tinuturo ng iba kasi may dahilan bakit. Pero siguro ko silang Diaz yung magtuturo, baka sold out. Sige, muna natin. Uy, Schedule sir, lang. baka hindi naman para yun yung turo nyo talaga. Pero sir, yes, baka after na yun yung gusto talaga Ang namin. filmmaking naman, pag yan eh. Tama rin naman Tama yun. rin naman, sir. Tama rin naman. I agree. Di ba, ilagay mo sa elegant Tagalog yung pag-judge. Creation. Yeah, hindi orgasm eh. Paggawa. Paglikha. Pag sinabi mag-judge tayo, let's work on something. Yeah. Medyo mahirap yun ngayon, sir. Siguro dati. Para kailangan may context lagi eh. Hindi na parang, wee! Guys, tayo. Pero yes, Ang lalim ng wikang Pilipino eh. Oo, ang ganda ng word na no? Parang ang strong niya talaga eh. Ano ba yung Jakol. totoong Tagalog ng orgasm? Di ba masturbation yung Walang eksaktong salita. Wala nga, ba't kaya wala? Hindi natural sa mga... Nilabasan. Pwede mo sabihin na nilabasan. Pero before that, yung lumabas na tubig sa Pero pwede rin naman sa babae. or sa Mindanao, ang migawas na tubig sa utin. Okay. Sa Ilonggo, ang nagwa ang tubig sa utin. May lambing. Sa Ilocano, ajay gimuwas nga kwa. Ijay buto na. Maraming kwa. Kaya lalim ng Waray, sir. Waray. Sa waray naman, lahat ng L gawin mong R lang. Ah. Basketball. Waray na yun. Pero walang direct. Yung orgasm. Orgasm, wala. Siguro kung gawin mong tula, pagdating sa dulo, pagdating sa rock ng kaligayahan, mas aesthetical yung perspective. Mas poetic. Mas poetic. Naabot ang langit. Yung nag-judge let's go. Kinakakuhan ako. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents featuring Love Diaz of Magellan. Yes. Tara! Okay. Ano ba yung difference ng Cannes sa Venice, Sa Locarno. sa Locarno, Sa at Berlin. dito sa Apari, sa Berlin at dito sa Apari? Pare kasi mas intimate siya. Yung totoong diskurso. Yung malalaking festivals, it's all circus, vanity, ego, ibang mundo siya eh. So, lahat umaarte. Lahat nagkukunwari. I love you, Mundo yun ang BBM! pagkukunwari. Pero kailangan natin magkunwari. Kaya doon tayo. Sa Apari naman, hindi na kailangan magkunwari. Mag-Ilocano ka lang o mag-Tagalog ka. Okay na yun. It's good. Doon, dami. It's a circus. Pero kailangan natin. Isa siyang demonyo na kailangan natin. Yung mga big festivals. Pero yun yung magaganda sa mga small tsaka mga intimate festivals. Yung pwede mong makausap talaga yung filmmaker, pwede yung makayosihan. Pupunta ka mismo sa usapin ng kultura, di ba? Hindi sa usapin ng ego, hindi sa usapin ng vanity. It's more on culture. Andun agad yung usapin. Kasi ang Magellan ay nag-world premiere sa Cannes. Sa Cannes. Pero yung sinasabi ni Sir na kung circus man siya o pagkukunwari, na kailangan nga. Kasi dahil sa mga auteur na tulad ni Sir Love Diaz, napunta yung Philippine cinema sa kamalayan ng mga tao. Sa international stage. Malaki rin yung nagagawa nila sa issue na yon. Promotional, marketing, ginagawa nilang rockstars yung mga
hindi naman rockstar. Pangalanan natin yan, sir. Palakihin natin to, sir. Ay, si Pepe Smith, taga rito sa Kamuning, sabi ko. Oo nga. Pinakamahusay nating rockstar. Ang hinig natin, Yes, dito nang ang galing. Sa Kamuning nang galing yan. Alam mo bang, ang hinig natin was 5 minutes bago sila pumunta sa stage, kinumpos nila sa backstage. Oh. Yeah, it's an Independence Day festival sa Rizal Park. Oh, gawa tayo ng Pinoy na kanta. Yung tatlo, si Pepe, si Mike, at saka si Wally Gonzalez. Hinig natin. Instant yun. Ang ganda. Genius talaga. Pinag-usapan namin nung ito walang connection sa naalala ko lang. Pinag-usapan namin ni Dan nung isang araw. Chikahan kami kung ano yung best Filipino song of all time. Para sa akin ang Himig Natin. Himig natin. Kaya ako, ang Himig Natin. Siya kasi, pwede ang Himig Natin, pero pwede ring... Magellan. Ni Yoyo. Punta ka sa Mountain Province, paborito ng mga mamamayan doon ng Magellan. Hindi ko alam kung bakit. They love it. Mahal na mahal nila Magellan na kanta. Oh. Sa Apayao, sa Ifugao, Mountain Province. Hanggang Aparay, yun ang theme song nila. Para sa mga hindi nakakaalala, JP pakikanta nga yung... Hindi inaalala ko nga. Ano ba tono nun? When Philippines was discovered by Pero going back to Himig Natin, wow. Kung papakinggan niyo yung recording niyan, ang ganda, no? Ang ganda. Iba. Sublime, majestic yung mga pati tunog ng yung tone ng gitara. Yung boses ni Pepe, wow. So sinulat lang nila yun before performing? 5 minutes, 10 minutes before I feel performance. talented. Pero gano'n naman si Pepe, ilalatag ni Wally at saka ni Mike yung basic na mga instrumento. Saka siya papasok. Beep, beep. Oo nga. Spontaneous yun. Nilagay lang niya sa recording. Nakalatag na yung gitara, drums, bass, lahat. And then, pasok si Pepe. Beep, 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 beep. Pasok, di ba? Ang galing. Galing. Si Sir Love ay may banda din. Yes, not everyone knows na si Sir Love ay isa ring rockista. Oo. Rockstar. In his truest sense. Maliban sa pagiging lero. Yes. Parang kasama lagi yun dapat. Oo. O seryoso na tayo. Sige, sige. Ay, hindi sir. Gusto namin yung joke. Para bang FYI lang. Nag-ano ka ba muna, sir? Musician ka ba muna bago naging filmmaker? Pangarap ko mga masakero, kaya lang. Maaga akong nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, so kailangan mabuhay. Nagtrabaho na sa mga dyaryo. Writer sa Johnny's. Journalist, tapos nag-comics din ako. Nagsayaw sa mga gay bars at some point, yun. Adonis? Ayun. Nagsayaw talaga ako. Seryoso nga yan, sir? Maniniwala na rin ako kasi ang hirap. Ang hirap talaga. Kasi si Sir Love ay isa ring actor. Kasi ipakita yung sayaw ko. No? Baka sir mag-additional, it's either additional 3M or minus 3M sa Magellan. Sa madilim bar sa Malati noon, may 14 steps kami na ginagawa. Sa totoo nga. Tuwan-tuwa yung lalo yung mga pedophiles from Australia. They love it. Oh. Okay. Yeah, lagay mo. Dagdag yung macho dancer. Okay, macho dancer. Macho dancer. Lero, macho dancer. Okay. Actor! Proud ako dun sa nakaraan ko na. Proud din kami sa'yo, sir. Proud din kami. Wag kang huwag mo isiping hindi. Nabuhay yung mga anak ko dun sa pagsasayaw ko. Yes, sex work is work. Yeah. Di ba? Alam mo, hindi ko na rin alam, sir, kung ano yung... Sex workers naman tayong lahat so walang ko dyan. Ba't mo nila lahat, sir? Di ba? Lahat tayo. Totoo naman. Lahat Totoo tayo. naman. Totoo naman. Mula sa presidente hanggang sa magsasaka, sex workers lahat yan. Totoo naman. Mas nakakalamang lang yung iba. Yes. Kasi Sir Love ay artista din. Nag-acting. Anong last mong acting, sir? May Sari. Film Martyrs. May isa pa, kay Lovie po, yung Sacrifice. Uy! Lovie po? Horror films yan. Okay. Sino director to, sir? Si Si Prime. Si Si Prime lang. Okay. It's Prime. Si Prime. Cool si Prime. Producer yung husband niya, si Monty. Yung ano niya, Broadhouse ni Lovie. Ito yung last. Tapos kailan siya ilalabas, sir? Hindi ko alam. Tapos na eh. Nag-edit na sila 2 months ago. So, yeah. Galing.
Galing. So yun, umaarte rin si Sir Lorna. Lorna, grabe si Love Diaz sa Lorna. As in. Yung Cinema One original si Sigrid Bernardo. Yes. Opposite, Miss Charmaine. Charmaine Buencamino. Bumawi lang naman si Sigrid sa akin kasi matagal lang nag-AD sa akin si Sigrid eh. Kaya nung Lorna, bumawi siya, pinahubad niya ako ron. Revenge. May ganung angulo ang paggawa ng cinema eh. Kung kanino kang galit na kaibigan, halika dito. Di ba? Tapos wala ka na magawa. Oo, halika dito. May ginawa ka na bang ganun, sir? Marami akong pinahirapang kaibigan. Kabawi lang sa cinema, kunwari. Bubugin niyo yan. Katulad nung Hupa, nung binubugbog si Joy Lamangan. Sinabi ko, medyo tirahin mo ng konti at sumisigaw si John, sinusumutok sa akin! Ang ganda! Kaya, alam, may sumuntok! Sabi ko, hindi ko alam yun. Pero pinasuntok ko talaga. Kaya sabi ng mga manggagawa, Direk, brutal yan sa shooting namin, si Direk Joel. O sige, bumawi tayo, don't worry. Magbibigay din ako ng mga names ha, sir. Sige. Kung paano pinahirapan ni Love Diaz. Mahal ko si Joel, kaibigan. Sige. Tapos ngayon, meron nga tayong mga questions. Iba't iba to. Pag-ibig, career, sex, na binigay ng mga letter senders. Alright. Meron kasi mga letters, sir, na sobrang ikli. As in, one sentence lang, ganyan. So, di namin alam bakit. Pero, game na? Game. Okay. Ang pangalan po niya ay 2 Days at a Time. May chance po ba akong lumigaya? Walang context, yun lang eh. Ang sinasabi niya, kung 2 days, every 2 days sila nagsisex. Kaya. Okay. Nakakapagod yun, ha? Nakakapagod yun. Ang average sexual act ng tao siguro mga 4 times, once a week siguro, it's okay. Pero, Ikaw, sir, anong average mo? JP! Natural lang sa mga tao, di ba? Kung bata-bata pa tayo, para tayo rabbit, di ba? You can just di ba? Pag matanda, medyo kalkulado na eh. And then, pupunta ka na sa pharmacy, may Viagra kayo dyan. Luma ng Viagra. Meron pa ba nun? Meron pa. Malakas pa rin ang Viagra. So may sexual revolution ngayon sa mga younger people. Iba. Nagbabago na yung demographics of Yan ding word na yan, ang ganda. One time nasa Russia ako, pinalabas yung Batang West Side. It's an obscure festival na nawala na ngayon. So, may lumapit na babae. Elegante siya. Hi, I'm from the Philippines. Nakapag-asawa ako ng royalty dito. I haven't been to the country for like 40 years. So i-dinner kita. Dinner niya kami. Tapos sabi ko, anong gusto mong marinig na word? Sabi niya, ano na nga yung word na Filipino about lovemaking? Sabi ko, alam mo, nahimatay siya sa tuwa eh. Yung kape! Oo, nahimatay siya. Tapos nung pagkagising niya, it's the most beautiful Tagalog word. Yan ang sinabi niya talaga. See? Natulain talaga ang wikang Pilipino, di ba? Hindi ako Kasi mas napaka-primal niya. Para siyang very ancient na Malay word. Parang pinapaalala ng ating mga ninunulagi na So, sir, may chance daw po ba siyang lumigaya? Ano sagot natin kay ate? Yes, lang. Okay. Oh. So, 2 days at a time, make it 3 days at a time. Napakatotoo ni Sigmund Freud, di ba? It's all about sex. Di ba? Ang power nasa sex. Ang energy nasa sex. Di ba? Okay. Okay, next Hindi question. tayo ready, sir. Tayo ready. Galing kay si sad girl na pa-tough girl. Sad girl. Yes. Talamak yan, Parang, sir. parang kilala ko na yan. Sino, sir? Tuloy mo yung question. Ito, medyo serious yung question niya. Bakit ba ang hirap maging proud sa sarili? Napaka-ancient na rin na issue yan eh. Totoong tao natin. If you're a real person, I mean, totoo naman tayo lahat. Di ba, pag gising mo, malungkot ka na. Sino ang maligayang nagigising dito? It's the worst feeling lagi pag nagising ka, di ba? Ano naman gagawin ko sa buhay? And it's so, ang bleak na pakiramdam lagi. At ang ginagawa ng tao lagi is paano niya i-energize sarili niya para magkaroon ng rebirth every day. So, malungkot naman tayo lahat. Natural yan. Paano po siya magiging proud sa sarili?
Ang issue kasi ng pagiging proud sa sarili, napaka-relative. No? Anong gagawin mo? Anong gusto mo? Yung konsepto ng happiness andun lagi. But it's, again, yung konsepto ng happiness, hindi naman totoo yun eh. You go back to that very primal feeling of just being empty every day. So, makiba ka lang lagi. Makiba ka lang lagi. That's how you, maybe maabot mo yung issue na maging proud ka sa sarili. Di ba, even doing cinema. Is makikibaba. Di ba? Fuck all these awards. Fuck all these things. Di ba? Ano bang naibibigay mo sa tao? Di ba? Ganda. Oo. Ano po masasabi niyo sa ano? Siyempre, pag bata ka, ang para isa sa mga goal mo as a director, as a filmmaker, ay makapasok sa ganitong festival, makakuha ng award, para yung end-all, be-all. Ang hirap pag yan ang gusto mong gawin eh. Kailangang suriin mo kung bakit ka gumagawa ng cinema, ng pelikula, or hindi lang pelikula. Bakit ka gumagawa ng tula, ng kanta, bakit ka sumasayaw. Ang hirap. Kung i-compartmentalize mo yung mga issues ng bakit ko ginagawa ito. Hirap. It's a hard question to answer. Ang hirap. Pero ikaw, sir, ngayon, kung ibabato sa yung question na yun, bakit ka gumagawa pa? Wala naman akong pangarap pumunta sa festival. It's all fun. Pangkulturang trabaho lang talaga. Anong pwede mong, yung maliit na may contribute mo lang sa humanity, it's enough. If you can change somebody with a film, isang tao lang, okay na ako doon. Napanood na isang magsasaka, we discourse on the film, that's enough. Pang-discourse lang naman ng paggawa eh. Isang dialogo sa buhay. Isang pakikibaka sa masyadong kahungkagan ng pagiging tao natin. I think last question na yun. Tingin niyo, sir, bakit mahalaga pa rin ako kunyari may mga pelikulang napupunta sa sa mga film festivals, international film festivals, pero bakit mahalaga rin na merong mga pelikula na comedy, romantic comedy, horror, Mainstream. Walang mainstream, walang kwan. Seryoso lahat yan. Bahagi ng cinema lahat yan. Kahit yung pinaka-slapstick na cinema, mahalaga yan eh. Bahagi ng discourse sa buhay yan. I don't think my line between yung sasabihin, ito art film, ito Dolphy, no. Pareho yun. Nasa antas lahat yun ng pakikibakang kultural. Kasama yun sa buhay. Dolphy is a great filmmaker to me. Yes. Fernando is a great filmmaker. Kasi kapag, kunwari, MMFF or regular screening ng mga pelikula na mainstream nga na rom-com or mga Vice Ganda films, ganyan. Tapos may mga Wenderamas. Kapag narinig na yung mga ganon, ng mga elitista, para basura yung mga... Ang hirap kasi maging prejudicial sa issue ng aesthetics. Like, babaliwalain mo yung napakalaking contribution ni Dolphy, ni Chiquito, ni Vice Ganda, ng Tito Vic and Joey. Huwag ganun. Walang pa niya. Kasama lahat yan. Ganda. Sana malaman nila na gano'n yung ni Love Diaz. I-splice namin yan, ikakalat namin sa TikTok. I think gano'n na talaga kapag mataas na yung tingin sa cinema. Wala na talaga pagkakaiba. Lahat sila sa Philippine cinema. Philippine cinema yan. It's kasama ng cultural revolution yan. Ng pakikibakang kultural lagi. Huwag nating baliwalain yung rom-com, yung komedya. Wag. Mahalaga yan. Pop culture, mahalaga yan. Nanonood ka ba, sir, ng mga Vice Ganda? Anong favorite mo na Vice Ganda Wenderaman? Yung Sargento siya. Private Benjamin! Wasak yun. I think after Petrang Kabayo, ni Vice Ganda, Petrang Kabayo. sa kanya. Yung Yung Private Benjamin. Private Benjamin. Symbolic siya. Yes. Symbolic siya. Gusto ko lang, sir, kasi hindi pa tayo nag-start kanina. Sabi kasi ni sir kanina, I think panahon na para tumakbo si Vice Ganda bilang presidente. Oo nga, balikan natin. Seryoso yan seryoso. Kasi napaka-bleak ng future pag hindi natin mawasak yung wall na yan. Yung Sara Duterte wall, which is coming. The nightmare is coming. So, it's only 2 years away. So, we need to act. Gamitin natin ang pop culture to destroy that. Sino ba ang pinaka-icon sa pop culture ngayon? Vice Ganda. At maganda rin ang pananaw ni Vice. Yes. Gamitin natin. Let's use that. Kasi yun na yung labanan mythologizing, myth-making. Ganun ang mga populist leaders mga Dutertes. They use that. Yung ignorance ng masses, ginagamit nila. That's why it's so popular. And walang prejudice sa masses. Mahal natin ang masa. Kailangan natin silang educate lang. So part of educating them is put Vice Ganda there in the forefront. Tama. Tsaka si Vice, as in, hindi siya takot magsabi ng opinion. Kaya mag-campaign na tayo na
Vice, go. Oo. Dito to. Ang gawin na siyang kilusan, movement. Vice ganda for president. Gawin kilusan na. Start it now. Ganon yung labanan eh. Vice Ganda for President movement. Ilagay lang si Chel o si Larissa o si Lenny uli doon sa Vice ni Vice. At pag nanalo na sila, mag-resign si Vice, may presidente tayo maayos. Diba? It's a trick, it's a ruse. Diba? Sana lang di mapanood ng mga Duterte yung podcast. Kasi malalaman na nila. Sikreto lang dapat. Parang feeling ko wala talagang nanonood ng mga videos. Baka nga mamaya pag nag-showtime si Sir Love, chika mo na kaya, no? Kay Vice. Nandun ka na, sir, eh. Chika mo na habang hurado ka. Ito na, mag-campaign na 1 Ang score million. mo ay Vice, presidente ka na. Pero agree, totoo. Pero seryoso yun, ha? Campaign na. Vice for president. Para hindi tayo malugmok sa bagong bangungot na parating. It's so dangerous. Kawawa ang bayan. Kasi ano Nagsimula na talaga sila tayo eh. Yung Pilipinas, mga Pilipino, ano talaga, maano sa idolatry. So, kung may idolatry sa Duterte, yung pagiging idol naman sa mga artista, baka yun nga yung sumugpo. Gamitin natin. Yes. Kaya hindi mo pwedeng baliwalain yung tribusyon ng pop culture. Agree. Wag. Pwede na ba yung age ni Vice? Oo naman. Pwede na. Pwede na. So, sign campaign, signature campaign. Actually, si Vico yung hindi pa. Wala pa Yung siya edad niya, ready. bata pa. Mas bata pa. Pwede gawin sa census, baguhin yung birth certificate. Atras ng konti, di ba? Tawagan ng census, paki-adjust mo kung ano. Kasi may suki si sir. Saka walang nakakalam na totoong edad kasi ni Vico. Paki-adjust na 7 taon. Ano masasabi mo, sir, sa Nabalitaan mo ba yung binabato nila? Nagpipikit sila sa labas ng compound ni Sara Diskaya. Tapos, inaano sila ng mga pulis. Tapos, yung ibang sentiments ng mga tao ay okay namang pakita ng galit, pero sana hindi ganyan ka-violent, hindi nagbabato ng hindi sinisira yung bahay ng Kung sino man. kung kanino kagalit. Yun yung hot issue ngayon eh. Nasa tipping point na, sobra-sobra na. Yung galit, hindi mo makakanya. Galit ng mga tao, sobra na. Yung desperation, grabe. Kahit saan ka pumunta ngayon, desperate ang kaluluwa ng bayan for change, for, sobra-sobra yung corruption, lahat. Tapos may gana pa silang ipagmalaki yung mga pagnanakaw nila, yung 40 cars na. True. You can do that. Tapos yung nagtatanong din, plunderer. Di ba? So, yung karahasan, meaningful siya kung may pinanggagalingan eh. Makahulugan yun. Galit na ng bayan yun eh. Agree. Ilagay mo sa antas ng panunuri, pangkultural na panunuri, okay lang yung galit. First quarter storm, 1896 na Philippine Revolution, mga tipping points yan eh. Saka sir, parang 'di ba karamihan sa mga protests nga ngayon sa Asia especially. Indonesia ngayon. Indonesia ngayon. Gaza. Nagsa-start siya sa maliit tapos lumalaki. Pero bakit tingin niyo sir? At karamihan sa kanila youth-led protests, Yes, mga kabataan. Pero tingin niyo sir, bakit sa Pilipinas hanggang social media lang tayo? Maingay lang sa Twitter. Bakit hindi pa rin napupunta sa kalsada? Huwag nating i-underestimate din, baka darating doon. Huwag nating i-underestimate din, papunta na ron. It was the same during the Marcos years nung kabataan namin. Maya-maya, sumiklab na lang. Yung Indonesia, hindi naman nila inasahan yun eh. True. Sabog na lang. Yung Arab Spring din noon, sumabog na lang. EDSA, sumabog na lang. Mga natural na flow ng kwan. Spontaneous yan eh. Ang pakiramdam naman, nagkakaisa eventually eh. Sasabog. Parang orgasm, di ba? Huwag na tayo. Seryoso muna. Parang alam ko na ang title ng episode na to. Malinaw na malinaw. Organism. Yung mga tipping points kasama yung orgasmo, di ba? Orgasmo ng galit, di ba? Pwede mong iwan eh. Pwede gawin mo oxymoron pati yung mga terms eh, mga phrases eh. True. Tama. Parang minsan meron lang isa talagang mitya eh. Arab Spring, may napatay na bata, di ba? Parang kailangan talaga may magti-trigger lang eh. Yes. Philippine Revolution, na-discovery lang ng printer yung listahan ng mga katipuneros. Kanit, sumabog na. Yung kay Erap, yung mga envelope. Envelope, ayaw buksan. Yes, true. Ngayon, iniisip ko kasi akala ko nung una yung AJK, pero hindi. Kasi very polarizing. Tapos ito palang baha yung... Mangyayari rin yan. I think Magellan yung tipping point. Mag-uumpisa sa premiere night kasi na sa
SM Ora, doon ang start. Doon ang start. From elitismo to... Pero yes. Huwag nating underestimate ang pananaw Mga ng tao. galaw ng Pilipino. Meron tayo nun. We can destroy things in an instant. Edge sa Philippine Revolution. Mangyayari yan. Pero sir, bakit kaya natatagalan? Kasi tingnan mo, naka-ano pa tayo, nakapag Sara Duterte pa tayo na bise. Sobra siguro sa asukal. Sobrang saya lang. Siguro ganun talaga tayo no? Ang saya lang talaga natin. Kakamilk tea yan eh. Kakamilk tea natin. Sobra sa asukal. At saka... Kaya hindi kami nag-serve ng milk tea dito, sir. Tsaka siguro, sir. Iba ang sensibilidad ng Filipino malay. Kalmado tayo. Kahit nung doing my research, kahit sa writings ng ni Pigafetta, pagdating nila, nakadikwatro yung mga nakahubad na Pilipino sa Cebu. They're just making love freely, naglilitsyo ng baboy. Sabi ni Pigafetta, first line niya pagkakita sa Pilipinas, talagang yung abundance. Sabi niya, sa nakikita ko, pwedeng walang ginagawa for 1,000 years ang mga malay na ito. They have everything. Ganun kaganda ng Pinas noon. And we still have that. Yung napaka-primal, ancient na pananaw natin na, okay, pag nakawan nyo lang kami, sige lang. Kape, asukal, lechon. Yun. Mamaya papatayin na kita. We have that kind of feel. You know? We have that kind of thing. Yung ganun pagka-malay natin. Ganda. Very relaxed tayo. Pero aware tayo sa issue ng pagbabago, ng change. Humanda na yung mga magnanakaw. Saka to be fair, yung social media, ang laki nung naging epekto niya dun sa pagsiwalat ng mga nepo babies. Yeah. Tapos na ano na nga yung sa flood control. Right. Totoo. Parang kung hindi mahiya yung mga magulang, saan na kami? Diba? Kasi kung hindi mahiya yung mga magulang, pag sinaktan mo yung mga anak nila, doon sila, huwag nyo namang idama yung mga anak ko. Hindi nila alam yung pagnanakaw ko. Quiet lang to. Akala nila to eh. Galing sa marangal eh. Yes. Ay. So wag natin i-underestimate ang kamalayan natin. We can destroy all these monsters. Kaya nating wasakin lahat yan. Unawain din natin at igalang yung sensibilidad natin. You cannot just force people to go in the streets. Hindi eh. Baka nga may merit yun, sir. Yung matagal nagtiis. Kaya pag nagalit, sobrang During the laki. Marcos years, di ba? 24, 25 years si Marcos bago tayo gumalaw. Filipino time. Yeah, almost 400 years bago tayo gumalaw against the Spanish, di ba? Tagal. Relax lang, nakadikwatro lang sila. 300 years. grabe. Wag naman umabot sa ganun. Isipin mo yung mga Duterte, 300 years. Oh my God. Pero at least, umiiksi naman ang umiiksi. Tignan natin. Interesting. Nakaka-excite ang exciting part. Pag dumating tayo. Kaya ang lalim ng kamalayang Pilipino dahil dyan eh. No? Hindi dahil hindi tayo gumagalaw, but we're aware. May awareness na malalim eh. Ganda nun. So I think yung sagot dun sa tanong ay kung paano siya magiging proud, take your time. Yes. Totoo yan. Take your time lang. I know people, mga kaibigan ko na ang gagaling nila, pero tapusin mo na yung kanta mo. Bukas na tol. Okay na. Hanggang 15 years later, natapos mo na yung kanta. Nasa refrain pala ako tol eh. Hintayin mo. Pero kapag may deadline, Ayun. wala talagang kailangan gawin. Totoo. Okay, sige. Siguro last question. Last para question. Sige. Wait. Pang last question. Sarap ng kape ah. Hoy. Sige, ito na lang, sir. Ang babae sa septic tank ng Balete Drive. Ang kanyang pangalan. Mga directs, nakamatch ko po yung prof ko. Nakamatch. Nakamatch ko po yung prof ko sa practical research. 18 years old po ako. So, nagkamatch sila sa isang sikat at pinipilahang dating app. Nag-chemi kami. Wow. Touch by nangyari touch. agad, Ganon. Touch by touch. Talagang yun yung pinili mo na last question, Kasi yung nakita... Akala ko kasi seryoso kasi may nakita ko practical research. I think it's too late to back out. Kaya kasi, napaka-symbolic nung babae sa septic tank, di ba? It just symbolizes, siya talaga yung mukha natin ngayon. Para sa campaign ni Vice Ganda, si Vice ilagay natin sa septic tank.
Campaign poster, di ba? Ang ganda nun. Si Vice ganda sa septic tank. Wasak na sila doon. Ang ganda. Oo. So, I think Lunchbox po ang mag-handle ng campaign. Ng campaign, septic tank. Ang question na, di ba, sa babae sa septic tank na pelikula, ang question nun, totoo bang tae yung gagamitin? O props na tae? Parang feeling ko para mas maging makatotohanan. Totoong tae talaga. Kahit mabaho ang tae. Yes. Yes. Cinema verite. Totoo. Basahin ko pa ba? Wag na lang. Sige, masabi ko. Yan talaga yung pinili. Akala ko kasi seryoso, may practical research ako nakita eh. Okay, tapos, ginost ko rin po siya after kasi natatakot ako na malaman ng school at schoolmates ko. May nag-ghost ka na, sir? Ako ang ginanon. Ang kapal lang mukha niya, sir. Sino yan? Balikan natin! Mas magaling sumayaw yung kasama kong macho dancer. So, not you. Medyo matagal na pala. Matagal na panahon na po to. Mahirap na balikan. Kasi meron lang kami pinag-uusapan nito isang araw. Sabi ng German, not you, man. Him. Okay. Go. German. German, yeah. Ewan ko kung may iba't pasang lahi, pero... Josephine Bracken ba Hilo. to? Malambot. Hot Maria Clara. Okay. Natatakot ako na malaman ng school at schoolmates ko. Ang tanong ko po, ang ganda Diba? Do we have free will or is our fate determined? Wow. Anong connection nun dun sa letter? Dami sinabi. Yun lang naman pala yung tanong. Anong connection dun sa letter? Ikaw, sir, ano tingin mo? Do we have free will or is our fate determined? Wow. Kasi marami na naniniwala sa predetermined na kwan eh. Pero ang totoong buhay, punong-puno naman ang uncertainties yan, di ba? Hindi natin alam eh. So, yeah. Sabi mo na sa kanya, keep masturbating. Sir, pwede niyo sabihin sa kanya diretso. Ano pangalan niya? Babae. Ang babae sa septic tank. Babae sa septic tank. Wala ng Talaga? Darating yan, man. Ang kalayaan darating. Ang kalayaan naman, pwede mong bilhin sa sari-sari store. Just keep going, man. Pero ikaw, sir, naniniwala ka na predetermined ang fate natin? Or... No. Kung naniniwala ka sa Diyos or sa paniniwala ng Budismo na may reincarnation, pero hindi kasi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa reincarnation. Mas naniniwala ako sa tao. So, puro uncertainties yan pag tao ko. Ang fate ko, nasa cinema. Ang ganda. Ganda. So, naniniwala ka, sir, na hindi mamamatay ang Philippine cinema? No. Kausap ko nga isang Pilipino sa Singapore kahapon, or the other day. Sabi niya, napaka-bleak, sir, no? Namamatay na ang Philippine cinema. Sinuntok ko siya. Kaya medyo ano pa, makita nyo, maano pa yung kamay ni sir. Ngayon, sinabi ko sa kanya, no, that's not true. Di totoo yan. Sabi ko, ang dami pang gumagawa ng pelikula sa Pilipinas at patuloy yan. Huwag ka matakot, sabi ko sa kanya. Kasi yung pakiramdam niya talaga, it's so bleak, sir, paano ba ito? No. Ganda ng Philippine cinema ka ako. Andiyan pa sina Vice Ganda, andiyan sina Anthony, sina JP. Isa pang kape kay ano? Yung part ng Magellan Project 8 na yan, sir. Part ni Magellan. Ano ba nangyari kay Magellan? Hindi siya pinatay talaga. Oo. Yung part 2, Lapu-Lapu. Hindi totoo si Lapu-Lapu. Sabi ko sa kanya, man, buhay na buhay ang Philippine cinema. Huwag kang mag-alala. Sa kanya talaga, it's ko na eh. May luha pa sa kaliwang mata eh. Sir, Lino Broca yan. Oo. Yeah. Sabi ko, don't worry. Huwag kang mag-alala. Buhay tayo. Ganda. So, ang buhay ay maraming uncertainty. So, gumawa tayo ng pelikula. Yes, dahil hindi mamamatay ang Philippine cinema. We're here and we're going nowhere. Ganda. Thank you. Question, sir. Ano yung... ang tatanong ko kasi yung una, anong zodiac sign? Pero hindi na lang. Okay, hindi na lang. Anong paborito mong Filipino film?
Ando pa rin ako sa Maynila sa Kokong ng Liwanag ni Dino. Oh, di ba ka? No, first year college kami, inassign ng isang politikan professor namin. Sabi niya, panoorin niyo ang film na to. So, sa Coronet, sa Cubao, kasama ko yung mga classmates ko. Wow. Yun yung unang pelikula na nakita ko na, pwede palang gamitin sa pakikipang pangkultural ang pelikula. Yan. Binuksan niya, ang dami niya binuksan sa akin. Sa amin, na mga kaklase ko. We were discussing the film the whole night. Bago. Then. Pero pinanood ko ulit ngayon, okay pa rin siya. Malakas pa rin. Maynila sa Kokong ng Liwanag. Lino Broca. Lino Broca. Salamat kina Lino. Yung henerasyon nila, ang galing eh. Ismael Bernal, Mario O'Hara, Lino Broca, Joey Gusing Fiao. Nilatag nila yung pwede natin gawin eh. Camp Master si Direk Joey. And then, social realist si Lino. Satire maker si Ismael. Yeah. Chismis na tayo. Habang Uy, sir! Kaya dapat naging VIP sila kasi hindi ko lalabas sa episode. Hindi nagchichismis na ako. Yes. Okay, sir. Yung Magellan, may ipapalabas ng September 10. September 10, nationwide. Sa Ayala Cinemas. In 40 cinemas, in Ayala Cinemas. So, sir, anong total running time ng ano? Ang putol ko niyan, 3 hours, pero pinaiksian pa nila ng 2:45. 2:45. So, nabawasan ng mga 15 minutes. Yeah. So, short film mo to, no, sir? Or trailer ba to, sir? Oo. Trailer. Short film ni Sir Panoorin niyo. So, yeah. Ito bang pinakamaikli mong pelikula, sir? May 60 seconds akong pelikula na pinalabas sa Venezia. Totoo, sir? The Firefly, ang alitap-tap. 1 minute na siya. Ang ganda. Saan namin ito mapapanood, sir? Nagkalat eh. Check ko lang kung nasa may kopya pa ako. Nagkalat. Pang-airdrop na lang, sir. So, 2 hours 45. Yes. Okay, Pero yung, ang alam ko, sir, meron kang cut talaga na mas mahaba. Well, it's still my cut. Kaya lang, it's another film yung mahaba. So, dapat iba sila. Yung lumabas sa Cancer, ilang ano yan? Ito yung papalabas dito. Okay. Ito siya mismo. Okay. So this is another film. Siguro 2-3 years from now, we'll show the 9-hour cut. Ibang pelikula yun. Rom-com yun. Ay. Yeah, it's yung love story ni Beatriz at ni Magellan. How they met, how they... Yung clip na napanood ko, yung may, parang may nilabas na clip eh. Kasi ang dami namin sinute kasi I was doing it for 7-8 years. Yung research, ang dami. Ang dami information na we just keep shooting during the shoot. Nagawa ng material. Ganun naman eh. Yes. Gandang material eh. Lalo, yung wife niya, wala talaga information. Zero. May 3 lines lang yan sa pag-check. Beatriz, Magalhaes, ilalabas mo. The daughter of Diego Barbosa, the best friend of Ferdinand Magellan, the sister of Duarte Barbosa. Yun lang yung information. Sir, gaano katagal inabot yung development hanggang matapos yung Magellan? 8 years. So, habang nagsasaliksik ka dito, may ginawa mo na ibang mga pelikula. Nakagawa ako ng 3 in between. Apat. Ganun naman, parang evolution of a Filipino family na. 11 years yung paggawa namin. Pero in between, nagawa ko yung 4 sa Regal. Yan. Oo nga, nag-Regal si Sir Love. Regal Baby. Oo. Taray, Regal Kasabay na Manilyn Reynes. May sinulat ako script kay Manilyn. Nalimutan ko na. Isang slapstick. Taray, parang gusto ko mapanood yun, sir. Writer lang kami noon. And then I wrote a material for Fernando po. Kumakatok kami sa mga producers naman, bigyan ng mga scripts. Para sa mga di pa nakakapanood ng isang Love Diaz film, tapos unang pelikula nila mapapanood galing po sa inyo ang Magellan, anong may expect nila? I think di sila sanay sa mga, una sa Filipino films at sa pelikula nila. Para siyang wellness material, yoga, na you can sleep. Diba? Para paglabas mo, sarap naman, nakatulog ako. Yung pala Love Diaz film, very healthy. Nalala ko nung sir, nung nanood ako ng Norte sa Trinoma.
Sa train ba din ako nun? Sa train ako ngayon eh. Tapos, pinatayan kami ng aircon. Lagi nangyayari yan. Oo. Lagi nangyayari. Kasi last full show. Pero yung last full show ay 6 bar 7 p.m. Sa mga Slavic Republic kasi popular yung mga films. Lagi yung kanila, pinapatayan sila ng heater. During winter, Loko yung mga theater owners doon. Pag lumampas ka sa 2 hours, natural na pinapatay yung heater. So yun ang naalala naman. Yun ang naalala ng mga taga-Slavic Republic. Oh, they killed the heater. So, yun yung last lines nila lagi. Hindi yung pelikula. Paano nyo po ma-describe si Gael sa pakikipagtrabaho sa kanya? Diva siya kasi may kinagagaling naman. Kasi Hollywood ideologue siya. Pero maganda siyang kasama kasi committed siya sa paggawa. Pinag-aralan niya ng script, yung lines niya. Kasi nagko-code switching siya from Spanish speaker siya. Magaling din siya mag-English pero bago sa kanya yung Portuguese language. So there is that code switching lagi from Spanish to English and then to Portuguese. So binago ko yung proseso ko dito. Kasi usually sinusulat ko yung script the night before the shoot. Dito, 2 weeks para may chance na i-translate to Portuguese yung material. Isusulat ko sa English, i-translate nila sa Spanish, and i-translate sa Portuguese, tapos pag-aaralan pa ni Gael yung mga tones. Kasi may kaibahan yung pananalitang Espanyol at saka Portuguese. So yung mga tones, pati yung syntax, lahat, construction din ng sentence. Committed siya. Pag may nakita siyang konting pagkakamali, lalapitan niya ako na, tol, sa pa. Okay? Sige. Multilingual talaga siya. Tsaka, tol. Oo. Yeah, gano'n siya. Tol. Pero isa pa. Pero gano'n siya. Committed actor. Nasa zone siya during the shoot. So, okay lang na mag-diva-diva ka. Nasa zone ka, di ba? Wala ka na sa realidad. Nasa universo ka na ng Magellan. Gano'n naman ang paggawa. Makikita mo sa actor yung nasa zone na, okay, andun siya. Iba naman, kikita mo na hindi rin. Which is, it works that way, di ba? Pwedeng mag-zone ka o hindi, o mag-method ka o ano mang eskwelahan ka ng pag-arte o paggawa, it's okay. Yeah. Paghaluin mo lang naman yun sa cinema. Yun yung kagandahan ng cinema. Pwede mo paghaluin lahat. Bakit si sir? Bakit si Gael yung napili niyo? Right from the very start, from the very beginning, siya na yung target namin. And then, nung in-approach namin, familiar din siya sa works ko kasi madalas ipalabas sa festivals sa Mexico yung mga pelikula ko. Sa FICUNAM, sa mga festivals doon. So, alam niya. So, when they approach him, sabi niya, sige, I wanna work with love. Ang ganda na I wanna work with love. Tumambay kami sa Lisbon, kwentuhan. Okay, magandang kausap. Ganun lang ka, Gusto ko yung, tumambay kami sa Lisbon. Kasi tumambay kami sa Morato. Yun, hindi ko pa rin nakuha. Nung nasa Sampaloc, Quezon na sila. Siyempre, yung mga tao doon, hindi naman nila kilala si Gael. Kilala si Gael. Kaya siya ng pansit, kaya siya ng sinigang. Wala. Nalaman na rin nila nung sumabog na yung Magellan. Sikat palang tao yan. Kasama nila sa barberia, sa pansitan. Love Diaz, breaking his silence. Paborito niya pagkain Pilipino, pansit. Ano nga yung pansit, sir, na Quezon lang? Habhab. Kakainin mo sa buwan. Kasi ganun din niya kainin? Hindi, sa kanya yung hindi pansit gisado paborito niya. Iba, sinigang, iba. Yun, paborito nila pandesal. Baka kaya gustong-gusto niya yung pansit, parang sabi niya, ito dapat yung spices na meron kami dapat. At nagulat sila na nauulam pala ang sampalok, sinigang. Sa kanila kasi sampalok. May mga sampalok din sila pero mas candy. Kala ko yung pansit kasi yung ulam din yung pansit sa atin. Di ba pansit canton? Ay. Ang nagulat sila na very popular yung tamales sa mga probinsya. Tamales galing sa Mexico yan. So nakita nila yung connection na. Ang laki ng connection natin. Sinabi namin, the galleon trade, Acapulco, Manila, Madrid, di ba? Yung Espanyol na lang, sabay tayong naging kolonya, di ba? Tsaka si Marimar. Yeah. Si Talia. Mariela del Barrio. Yes. Mexican novela.
Daming connection talaga. O sige sir, ipag-promote na natin si sir. Yeah. Na para bang nasa ano tayo, The Buzz. Tapos after ito, magiging ano na tayo Don't Lie to Me. Promote mo na sir, yung... Magellan. Magellan. Okay lang ba sir? Hirap Bukal ba sa mag-promote, puso mo? Kasi okay lang na kami na lang. Or Charing. ipagawa na lang namin sa lunchbox, sir. Ibang Love Diaz ang mapapanood natin dito. Unang-una, color to sir. Oo nga, Oh, color. Lord. Kasi nung pinanonood namin yung footage, sabi nila, ang ganda ng kulay, huwag mo nang baguhin. So, it was a suggestion. Oh. It was suggested. Sabi ko, yeah, I will consider that. And then, nagka-cut na ako. Okay, color na natin to. Oh. Pero original talaga black and white dapat. Yeah, we'll do black and white. Siguro yung yung next film siguro. We're gonna do black and white. I don't know. Usually naman, di ba, pag post doon ka nagdidesisyon eh. Yes. Pati title, pati lahat. So, manood po kayo ng... Magellan po, para malaman natin yung mga... Una-una, doon pa lang sa Magellan, yung paglalaro sa mitolohiya sa Kamalayang Pilipino, nagsimula na. Makikita mo, pag manaliksik ka talaga, all this mythologizing, myth-making, all these lies, lahat ng pagsisinungaling, lahat, you see it pag investigative yung approach mo sa research, sa pananaliksik, na hindi lang ngayon yung mga pagsisinungaling ng, yung overwhelming lies sa lipunan natin. Noon pa man meron na. So mahaba pala yan, mahaba. Makikita mo. So it's part of the vision of the work is to destroy this wall of ignorance na kumukubkob sa kaluluwang Pilipino. Manood po kayo ng Juan Gapang. Magellan pala. September 10 in Cinemas Nationwide. in Cinemas Nationwide. Thank Ayala Cinemas. Yeah. NSM. So, mamaya ang premiere, di ba? Ang premiere Mamaya. night. Mamaya. Kakanta ka ba, sir? Baka may sayaw pa nga. Wow! I-relieve natin ang macho dancing days ni Love Diaz. Gusto nyo? Game, sir! Crowd chaser kami! Wala yung kwan ko eh. Yung Plaster. may sunflower ako na brief noon na ginagamit eh. So, it's part Hindi of ko na alam kung ano talaga yung... Binibigyan na kayo lunchbox ng idea. Kasama yun. Yeah. Salamat. Ayan, manood kayo ng Magellan, September 10. Yes. Isama niyo yung mga kaibigan niyo, mga... Family film to. R16! R16. Pero ba't R16? Hindi nga, ba't nga R16? Pero bakit nga? Ano sir yung nakapag R16 siguro? Hubad lahat eh. Hubad lahat. Pero kasi gano'n naman, hindi naman siya ano. Pintados na yun. Mga malay nun, hubad eh. Alam nga naman nakadamit sila nung ano. Naka-pen shop sila dun sa... Naka-bench sila. Gusto mo gano'n. First time kasi makita na, di ba, pagdating din ng Magellan, nasa dalampasigan yung mga malay. Kumakaway sila, yung nila kumakaway. Iba-ibang sizes. Oh, interesting. And that's Love Diaz! Manood kayo Magellan, September 10. Papunta na siya ng showtime. Tsaka meron pa siyang sessionistas. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Manood kami mamaya. Kapitan.